Isang mapagpalang araw po mga kapatid. I just want to share to you the message of the Lord entitled, "You are no longer compatible with sin." So, tayo po ng mga Kristiyano po ay galing po tayo sa kasalanan at tayo po ay hinango ng Diyos, no? Tayo po ay dinala ng Diyos sa kanyang kaliwanagan. So, tayo po ay nagiging sa ngayon ay hindi na po tayo compatible with sin. So, ito pong, topic na 'to ay hango po sa 1 John chapter 3 verse 4 to 10. The born again Christian is already incompatible with sin and must be careful to avoid false teachings which discounted the significance of sin and the need for obedience. In this lesson, let us learn the 4 reasons why true Christians cannot habitually commit sin. So, let us see or let us learn from these verses, no, in 1 John 3 4 to 10, kung ano yung mga reasons kung bakit hindi na tayo dapat nagpapatuloy or hindi na tayo nagpapatuloy sa pamumuhay sa kasalanan. Okay? So yung una po, sin is lawlessness. So sa 1 John chapter 3 verse 4, everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. So a genuinely born again believer has a built-in check or guard against habitual sinning due to a new nature. So it is normal, no, for a genuine born again Christian na kapag siya po ay nagkasala o nakakumit ng kasalanan ay meron siya talaga siyang nakikitang discomfort sa puso niya, no? Nagkakaramdam siya ng guilt feeling, nakaramdam siya ng conviction from the Lord. So this is due to the new nature na binigay ng Diyos sa buhay natin. So, mayroon na tayong tatawag na built-in, kumbaga mayroon nang nilagay sa atin ang Diyos na new nature na kung saan ay ito yung magiging guard o ito yung magiging check sa buhay natin. Whenever we committed sin, naging uneasy tayo, no? Nagkaroon tayo ng guilt, nagkaroon tayo ng conviction from the Lord na ang ating ginagawang isang bagay na mali in the eyes of God is hindi rin naging madali sa atin, no? Bilang mga totoong anak ng Diyos. Pero nung dati na wala pa tayo sa Panginoon, parang as if everything is normal, no? Magsinungaling man tayo, mag-cheat tayo, kung ano bang mga kasalanan na ginagawa natin, parang okay lang sa atin dati. Pero nung tayo po ay naging Kristiyano na, hindi na po gano'n, no? Tayo po ay nagkaroon na ng guard o nagkaroon na ng built-in check na kung saan ay nare-realize natin kaagad na meron tayong isang pagkakamali na nagawa at ito po ay hiningi natin ng tawad sa Panginoon and we ask for God's grace na hindi na natin maulit o hindi natin maipagpatuloy yung isang pagkakamali na nagawa natin. So, lawlessness conveys more than transgressing God's law. It conveys the ultimate sense of rebellion, living as if there is no law. So, yung ating hindi pagsunod, no, sa kalooban ng Diyos o sa salita ng Diyos, hindi lang po 'to simpleng paglabag sa salita ng Diyos, pati ito po ay pagsalungat or going against the will of God. It is a form of rebellion. Now, living as if there is no law. Namumuhay ang isang tao na para bang wala siyang limit, wala siyang boundaries. Lahat pwede niyang gawin as long as ginusto niya. So, ang tawag dun is lawlessness. So, if anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. No? This is in James 4:17. For us Christians, no, hindi naman tayo pare-parehas ng lawak na naintindihan when it comes to the Word of God. Pero, marami tayong natutunan sa Panginoon na kung saan it talks about obedience, no? It talks about doing the will of the Lord. Pero, marami ding mga bagay na alam nating tama na dapat nating gawin na hindi natin ginagawa. So, ang tawag daw doon is, that is a rebellion against God at yun po ay isang kasalanan sa harap ng Panginoon. Na kung saan dapat ang mga Kristiyano pala is hindi na dapat natin yun ginagawa. Kasi ang lawlessness pala is going against God, rebellion. Sa atin nga sa atin sa law of the land po, ang rebellion po ay isang napakalaking kasalanan. Yung mga batas natin sa lupa ay takot tayo mag-commit ng rebellion dahil alam natin na ito ay isang mabigat na kasalanan na may mabigat din na parusa. Same is true with the Lord, no? Ang ating paggawa pala ng kasalanan o lawlessness, mga
mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, ito po ay isang rebellion, no, sa harap ng Panginoon. It conveys the ultimate sense of rebellion. So, second is kung bakit hindi na tayo compatible sa kasalanan is, sin is not compatible with the work of Christ. So, meron palang ginagawa si Kristo sa buhay natin na kung kapag tayo ay nagpatuloy sa pakasalanan, hindi na po tayo tumutugma o tayo po ay nagko-contradict na po sa gawa ni Kristo sa buhay natin. Sa 1 John 3:5, "But you know that He appeared so that He might take away our sins, and in Him is no sin." So, kaya naparito si Kristo sa buhay natin, sa mundo. Kinuha niya yung kasalanan natin, 'no, at tayo po ay ginawa niyang matuwid, 'no, sa harap ng Diyos. Yun ang isa sa mga trabaho ni Christ sa atin, 'no. Ito ay tinatawag na sanctification, 'no. Christ died to sanctify the believer. So in 2 Corinthians 5:21, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. So tayo pala yung magre-represent ng righteousness ng Diyos dito sa mundong ito. Meaning, in this world na kung saan ay ang mga tao po ay namumuhay sa kasalanan as if ang mga bagay na mali ay naging normal, 'no, naging acceptable na sa society, acceptable sa mundo, as if yung, paggawa ng mga kasalanan ay normal na. Tayo po yung magre-represent sa righteousness ng Diyos, which is if andun ka sa isang environment na ang lahat po ay nandaraya, tayo yung magpapakita, 'no, sa mundo na ang pandaraya ay mali, 'no. So, yung righteousness ng Diyos ang nakikita sa atin na hindi natin ginagawa yung kung ano man ang ginagawa ng karamihan, okey. So, kung sa isang society is, katanggap-tanggap ang pagsisinungaling, so tayo yung magpapakita ng opposite nun. So, we will represent the righteousness of God in that society by not by not committing lies, 'no. So, tayo yung magpapakita sa righteousness ng Panginoon dahil tayo po ay sinanctify po ng Diyos. So, hindi madi-distinguish ng mundo na ang isang Kristiyano pala, ang isang totoong Kristiyano ay iba sa kanila. Kasi tayo yung mga tao na kung saan po ay na-sanctify po ng Diyos. Isa yun sa work ni Christ sa atin. Na kung saan kapag tayo ay nagpatuloy sa kasalanan, sinasalungat natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin na kung saan ay dapat maipapakita sa mundo ang righteousness ng Diyos nang dahil po tayo po ay na-sanctify na po ng Panginoon. Okay. So the third reason kung bakit, hindi na tayo compatible sa kasalanan is because sin is the work of Satan that Christ came to destroy. So, si Christ, 'no, ginawa niya tayong righteous, 'no, sinanctify niya tayo, nagkaroon tayo ng righteousness of God. So, at the same time, isa sa mga trabaho ni Christ is He is destroying, the work of Satan, no, which is yung sin, 'no, trabaho ni Satan yon. So, ang ginawa ni Christ is dine-destroy niya yon sa buhay natin o sa buhay ng tao. Ngayon kapag nagpatuloy tayo sa kasalanan, para tayong, nagpapakita na Christ is powerless, 'no, to destroy the power of sin sa buhay natin. Na para bang pinapalabas natin na Kristiyano tayo, dine-declare natin sa mundo, sa mga tao, sinasabi na Christian tayo, pero nakikita nila sa atin that we are still under the dominion of sin. Para bang lumalabas na hindi sapat ang kapangyarihan ni Kristo na ma-destroy ang authority o ang operation o ang dominion ni Satan sa buhay natin. So kapag tayo nanatili sa kasalanan, parang pinapalabas natin na Christ is not enough or Christ is not able to destroy the power of sin sa buhay ng isang tao or ng isang Kristiyano. So in 1 John 3, 'no, 8, makita natin dito na sinasabi dito na, "The one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work." So isa dapat sa nakikita sa buhay natin is bilang mga Kristiyano is unti-unti pong nawawasak ang gawa ng diablo sa buhay natin. Okay? Kasi yan po ang isa sa trabaho ni Christ, isa sa mga work ni Christ, 'no, o isa sa mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin to destroy, the work of Satan sa buhay natin.
Sinning is contrary to Christ's work of breaking the dominion of sin in the believer's life. Pag sinabi kasi nating dominion, ito yung oppressive authority ni Satan sa buhay natin, no? Nung tayo po ay wala pa sa Panginoon at tayo po ay under po dito sa oppressive po, no? Ah, nakapangyarihan ng diablo sa buhay natin. Kaya madalas nating naririnig yan sa mga tao na, "Ako'y mahina, ako'y, ah, walang kakayahan na labanan ang tukso," 'di ba? At sinasabi ng mga tao na, ah, "Ako'y tao lamang." So, pinapakita ng mundo or nakikita natin na actually we are powerless over Satan kung wala si Christ. So, isa sa mga ginagawa ni Christ sa buhay natin is He is breaking the dominion of sin in the believer's life. So, maraming mga tao, tayong mga tao is talagang nag-i-struggle tayo sa kasalanan, but it is only through Christ na nababasag o nawawasak po ang kapangyarihan po ng diablo sa buhay ng isang tao, sa buhay ng isang mananampalataya. Sa Romans chapter 6 verse 6 to 7, sinabi po dito that, "For we know that our old self was crucified with Him so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin, because anyone who has died has been set free from sin." So, dati 'yun 'no, tayo po ay slaves to sin, na para bang wala tayong kapangyarihan 'no. Dati parang nakikita natin yung mga sarili natin na gusto nating bumait o gusto nating gumawa ng tama pero talagang hindi natin kaya. Kaya 'no, madalas nating napapansin na kapag New Year, yung mga tao gumagawa sila ng mga New Year's resolution na, "Hindi ko na gawin 'to, hindi ko na gawin 'tong mga mali ito, tapos ito na yung gagawin ko, ito mga tama, ito mga magandang bagay." Pero year after year gumagawa ng New Year's resolution, the same thing na kanyang dineclare in the previous years, gano'n pa rin ang dinedeclare niya na hindi niya gagawing mali, pero nagagawa at nagagawa pa rin. Repetitively nagagawa at paulit-ulit po 'yun dahil nga andun pa rin yung kapangyarihan o tinatawag na dominion of sin in the belie in a man's life. So, ang sabi sa salita ng Diyos, tayo po ay we are no longer slaves to sin, okey? Hindi na raw tayo slaves to sin. Pero kung tayo namumuhay sa kasalanan pa rin until now, so parang lumalabas na hindi pa tayo napapalaya sa kasalanan. So, kaya ang sabi sa salita ng Diyos, "Because anyone who has died has been set free from sin." Kung sino yung mga tao na tumanggap at, nakiisa sa death and resurrection ni Christ, tayo po ay napalaya na. We are set free from sin. Ito yung sinasabi ng Diyos at yun yung katotohanan ng salita ng Diyos na this will distinguish 'no, us from the rest of the people na wala sa Panginoon. Na makikita na ibang-iba tayo. We have the power 'no, we have the strength to stand 'no, kung ano yung tama sa paningin ng Panginoon because Christ has already set us free from sin. So the term devil or means accuser or slanderer and the source of false teachers' actions. So ito kasing yung devil, accuser, slanderer, nakikita natin yung sa time na kung saan si Christ po ay tinempt 'no, tinukso si Christ. So, nagkaroon siya ng encounter with the devil and yung pong encounter na yun is ang goal talaga ni Satan dun is, magkasala ang Panginoon. So may mga portions sa scripture na ginamit din ni Satan to tempt Jesus. So, marami siyang paraan kung paano niya i-tempt 'no, ang isang, tao o isang isang Kristiyano. So, ang devil po, ang purpose po talaga niya is para tayo po ay mahulog sa kasalanan. Kaya siya po ay tinatawag na accuser or slanderer. At, yung mga false teaching binabali niya, which is ginamit din niya yon yung salita ng Diyos, sa mga maling kapamaraanan 'no, maling, motibo at maling interpretation. Kaya, ah, yung yung isa sa mga picture na kung saan ay makikita natin sa sa devil or kay Satan is, hindi siya magmukhang ano, hindi siya magmukha kaagad na masama 'no.
ah, kung kakausapin ka niya as if concerned siya sa'yo 'no, as if alam niya yung tama 'no, alam niya yung salita ng Diyos. Pero ang ginagawa niya is, hindi siya napapansin kapag tayo po ay hindi discerning, kung hindi natin talagang inaalam at inintindi ang salita ng Diyos, behind sa mga words na ginamit. So, kailangan maintindihan natin ang kalooban ng Diyos, so that we can discern kung ang kausap natin is he is really on the side of God or he is on the side of the devil. So not only does Satan oppose God and his plan, but he is the originator and instigator of sin and rebellion against God and his law. So, hindi lang po siya nag-o-oppose, pero siya talaga ang originator, siya talaga ang original, siya talaga ang pinanggalingan ng lahat ng rebellion na nangyayari dito sa mundong ito. So, all the unsaved and are under the diabolic influence of Satan. Their sinful lifestyle reflects their satanic origin. So, yung mga unsaved, yung mga taong namumuhay sa kasalanan, yung mga taong wala sa Panginoon, under talaga sa influence ni Satan. Ah, Talagang lahat ng ginagawa nila is, kung ano yung gusto ng kanilang sinful lifestyle or sinful nature nila. Talagang walang limit, walang preno 'no, basta ginusto nila ginagawa nila. So, yung kanilang sinful lifestyle po nagre-reflect po ang pinanggalingan nun, tinatawag na satanic origin. Kasi si Satan talaga ang pinaka-source ng lahat na yun. So while those who are truly born again reflect the habit of or righteousness, Satan's children practice sin. So ito yung talagang lagi nating tingnan 'no, na meron talagang pagkakaiba 'no. Meron talagang, exact opposite na manifestation po ang buhay ng isang totoong Kristiyano at ang isang tao na belong to Satan 'no. So ang totoong Christian daw ay patuloy siyang nagre-reflect ng sa mga habit or mga actions na nagpapakita ng katuwiran ng Panginoon. Sa halip, yung mga taong under the influence of Satan, they are patuloy silang nagpa-practice kung ano yung mga gawain ng kadiliman. So, sa pamumuhay natin, nakikita talaga 'no, the way we live, sa mga simpleng pamumuhay natin. Let's say sa personal natin na buhay, let's say sa ating family, okay, lalo na't mga mag-asawa 'no, normally sa atin, how do we function 'no, how do we live a life na nararapat sa harap ng Panginoon, let's say sa mag-asawa. So, sa husband and wife, may mga specific na sinasabi ang Diyos to the wife and to the husband and to the children in obedience to the Lord. So, paano ba tayo namumuhay? Are we manifesting, are we showing the habit of righteousness base doon sa kung ano yung kalooban ng Diyos na dapat nating gawin bilang mga individual or bilang mga Kristiyano sa kung saan ay tayo nilagay ng Panginoon. So, to me as a husband, nagawa ko bang kalooban ng Diyos na mahalin ko yung asawa ko, na maging tapat ako sa asawa ko? So, sa mga wife gano'n din, sa mga children gano'n din. So, sa maraming kapamaraanan, we have this, opportunity na maipakita natin yung righteous living na magre-reflect ng kalooban ng Diyos sa buhay natin bilang mga totoong anak ng Diyos. So, hindi lang nililimit sa family, meron din sa ating mga, buhay natin sa trabaho, buhay natin sa church, buhay natin sa ministry. So, sa maraming aspeto ng buhay natin dapat naipapakita natin bilang mga totoong Kristiyano kung paano magre-reflect ang righteousness ni Christ sa buhay natin. So, Satan was originally created as perfect and only later rebelled against God. So, everyone characterized by sin must derive from him. So, magkaroon tayo ng konting background. Si Satan talaga is, according to the Bible is, he was created perfect naman talaga 'no. Later on lang naman talaga nag-rebel ang si Satan 'no. So, kung babasahin natin mamaya yung salita ng Diyos. So, ang lahat ng mga pagrerebelde 'no, sa kalooban ng Diyos o sa Diyos, yun po ay nanggagaling talaga doon sa Kanya. Characterized by sin derived from Him, nanggagaling sa Kanya. So, yung pagrerebelde. So, may mga tao na they started right 'no, naging okey na sila, but later on nagrerebelde sila 'no, hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, nalilihis 'no, nalilihis yung tao. So, makikita natin dito sa Isaiah 'no,
chapter 14, verse 12 to 13. Ito'y patungkol kay Lucifer, no, or kay Satan, no. Ang sinabi dito, "How you have fallen from heaven, morning star, son of the dawn. You have been cast down to the earth, you who once laid low the nations. You said in your heart, I will ascend to the heavens. I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mount of assembly. On the utmost heights of Mount Savon, I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the Most High." So, ito yung rebellion, no, na nangyari noon. Ito yung original na rebellion na nangyari na kung saan ay, although Satan was created perfect, no, serving the Lord, pero nang dahil dun sa siguro, lumaki yung kanyang pride, tumaas ang kanyang pride dahil nga he was created perfect. So, nasa kanya na siguro ang, sa tingin siguro niya mas magaling siya from the rest of the creation, mas siya yung pinakamagaling, siya yung pinakamaganda, siya yung siguro sa tingin niya lamang siya sa lahat. So, ang nangyari is hanggang sa umabot sa puso niya na gusto niyang umupo sa trono. At ang sabi niya, I will ascend above the tops of the clouds, and I will make myself like the Most High. Gusto na niyang tumbasan o higitan pa ang Diyos sa buhay niya. So itong nangyaring rebellion, and which is the same is true with what is happening in the world, no? Lalo sa mga politics, sa mga kumpanya, sa trabaho, nag-aagawan sa posisyon, nag-aagawan sa promotion, and even in the church, no? Even in the ministry, maraming din nag-aagawan ng posisyon. May mga nagsasabi siguro na dapat ako diyan, mas magaling ako sa kanya, bakit siya, no? Bakit siya nandiyan, dapat ako. So, yun po ay nanggagaling po yan doon, no? May pinanggalingan ang mga ganong klaseng attitude o ganong klaseng mga mentality. Ang sabi nga dito is, so everyone characterized by sin must derive from him. Nanggagaling po yun. Kaya maging maingat po tayo, ano, doon sa ganong klaseng heart attitude na gusto nating maging mataas, no? Angat tayo. So yun po ay yun po ay sa tingin ng Diyos, yun po ay rebellion. Which is normal na nangyayari yan sa ating mga workplace kung saan kapag ang supervisor mo, ang manager mo is parang sa tingin mo mas mababa sa'yo, madalas nakikita is hindi sumusunod, 'di ba? Sumasalungat, nakipagdebate, nakipagsigawan dahil tingin niya sa kanyang superior is mas mahina. Which is nangyari 'yan, no? Kahit saang trabaho. Nakikita natin 'yan sa posisyon ng mga empleyado. Nagsisiraan, no? Laglagan. So, naririnig natin yung mga crab mentality ng mga linyahan. So, nakikita natin 'yan sa mundo, sa ating paligid. Kahit sa family, nagkaroon ng competition din among sa mga anak. So, ito yung mga pinapakita sa atin ng Panginoon, no, na mayroong rebellion na nangyayari. So, the devil is still operating, but he has been defeated, and in Christ, true believers escape his tyranny. Kung dati tayo po ay walang magawa, no? Para pa tayong nakatali na kung saan ay kung anong gusto ng devil ay hindi natin mapagtanggihan. Although he is still operating until this time, pero tayo po ay nakalaya na po doon. Nakalaya na po, nakaligtas na po tayo, nakalabas na po tayo doon sa hawak na po ng devil na 'yon, ni Satan sa buhay natin. So, although he's still operating, so ang kinokontrol niya is yung mga taong wala sa Panginoon or yung mga taong, ayaw mamuhay kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay nila. So sabi sa Revelation 20:10, "And the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulphur, where the beast and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever." So, mayroon talagang mayroon talagang panahon, no, para kay Satan, no, o mga false prophet o mga taong ginamit ng Panginoon na ginamit ng kalaban ni Satan para sirain yung
sirain yung mga Kristiyano or isadlak sa kasalanan po yung mga tao. So, may judgment talaga para sa kanila at sabi ng salita ng Diyos, sila po ay itatapon doon sa, ah, lake of burning sulphur. So, tayo po na mga Kristiyano po is, nanatili tayo ngayon 'no, tayo po'y namumuhay and by God's grace, in-exercise po natin yung authority, in-exercise po natin yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Na lagi nating dine-declare na wala na pong kapangyarihan po ang diablo sa buhay natin. So, may mga tukso 'no, may mga pagkataon na tukso tayo na gumawa ng mali. Pero there is hope kasi alam natin na there is power in the name of Jesus na kung saan ay tayo po ay meron na pong kakayahan na labanan po 'no, ang gawa ng kaaway dahil tayo po ay hindi na po tayo nakatali. Tayo po ay malaya na po sa Panginoon. So, last is bakit hindi na po tayo compatible sa kasalanan, sa paggawa ng kasalanan is because sin is not compatible with the work of the Holy Spirit, okay. So, mayroong trabaho ang Holy Spirit sa buhay natin 'no. No one born of God will continue to sin because God's seed remains in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. So, mayroon na pong naitanim sa puso natin na parang seed na tinatawag na seed which is yung Holy Spirit po na nanahan sa atin 'no. Sabi nga ng Ephesians tayo po ay, we are sealed with the Holy Spirit. So, tayo po ay nakatanggap po ng Holy Spirit sa buhay natin. So, ang trabaho po ng Holy Spirit sa atin is for us to be able to live, holy and righteous lives, 'di ba? Yun ang gawa ng Holy Spirit sa buhay natin. So, kung tayo po ay nanatili sa kasalanan, tayo po ay nagko-contradict po dun sa trabaho ng Holy Spirit sa buhay natin. 1 John 3:9 sinabi po diyan, "No one born of God will continue to sin because God's seed remains in them. They cannot go on sinning because they have been born of God." So, ang problema lang naman, sa nakikita natin, when it comes to doing what is right and doing what is wrong is, how do we define sin? Kasi may mga tao kasi na iniisip nila na itong bagay na 'to, "Ay, okey lang 'to, hindi naman 'to sin in the eyes of God." And other people will see that as na, "Ay hindi yan, ano ano yan, kasalanan yan in the eyes of God." So, may mga pagkakaiba ng tingin sa isang bagay. So, dapat magkaroon tayo ng, unbiased 'no, na interpretation, tamang pag-intindi sa salita ng Diyos. Na magkaroon tayo ng tapat na puso, tapat na hangarin sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi yung pipiliin lang natin yung mga salita ng Diyos kung ano yung ano yung nag-a-align sa gusto natin. Yung mga bagay na tinuturing ng Diyos na kasalanan ay hindi natin tinuturing kasalanan kasi ayaw nating mawala sa atin yung bagay na yun or ayaw nating, mawala yung pag-e-enjoy natin sa isang bagay na yun tulad ng kunyari meron tayong ginagawang, bisyo na kung saan nakakasira ng ating katawan, nakakasira ng ating pamilya, nakakasira ng mga tao sa paligid natin. Pero kung nabasa natin ang salita ng Diyos na yung bagay na yun ay mali pala na ayon sa salita ng Panginoon, pero hindi natin tinatanggap na mali dahil ayaw nating matanggal sa atin yung isang bagay na kung saan tayo po ay nag-e-enjoy. So yun yung po isa sa mga problema na nakikita na kung saan bakit yung mga tao is hindi nakalagpas o hindi nakawala doon sa mga issues na yun sa buhay natin. Kasi ayaw nating, harapin yung katotohanan. We did not see, those things, base doon sa liwanag ng salita ng Diyos. Kaya marami tayong tinatawag na mga denial 'no, ayaw tanggapin yung isang bagay na mali, ayaw magbago. Kaya, napakahirap magbago ang isang tao na sa tingin niya siya po ay perfect na. Napakahirap magbago ng isang tao kung sa tingin niya siya ay walang dapat baguhin, okey. So, pero kung tayo naging humble enough to let God search our hearts, to let God, ah, examine us at ipakita ng Diyos sa atin yung ating mga kamalian, then, kapag tayo din ay willing 'no, willing tayo na tanggapin 'no, at sumunod sa kalooban ng Panginoon,
So, tayo po ay magkaroon po ng, pagkakataon na mabago tayo ng Panginoon. Para tayong mga clay 'no, na hinuhubog 'no, para tayong clay tapos hinuhubog tayo ng Diyos, bilang our Potter na nahuhulma tayo ng Diyos kung ano yung gusto niyang maging kung anong gusto ng Diyos na maging sino tayo at ano tayo para sa Kanyang purpose, para sa Kanyang kapurihan. So, we will just yield 'no, ourselves to God 'no, ating mga will, ating mga desires, lahat na yun i-yield sa Panginoon so that God can use us, so that God can shape us and God can use us for His noble purpose. So, yun yung isa sa mga trabaho ng Holy Spirit sa atin 'no. Lagi, na 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 namomold tayo, naga-guide tayo sa buhay natin. Dahil nga nananahan po siya sa puso at sa buhay ng isang, Kristiyano. Kasi tayo po ay we have been born of God. So, when people become Christians, God makes them new creatures with new natures. So, naging bago tayong mga nilalang na mga may bago na tayong, nature 'no, may bago na tayong pagkatao. So, first Second Corinthians 5:17, "Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here." So, ito isa sa mga truth na kung saan ay, ah dapat nating i-apply sa sarili natin kasi nakikita natin sa sarili natin parang gano'n pa rin tayo dati 'no. Pero in the eyes of God, according sa kanyang salita, tayo pala ay bago na, in the eyes of God. So, dapat mamumuhay tayo, we will exercise, no, we will live our lives, we will exercise, God's word, from that understanding na tayo po ay ginawa ng bago ng Diyos 'no. At ang the old has gone, ibig sabihin yung mga dati nating siguro kung dati nating mga gawain na nakasanayan natin dati ng mga maling bagay, dapat kalimutan na natin yon. Kasi sabi ng salita ng Diyos, "The old has gone." So, wala na po yun sa buhay, natapos na po yun. At tayo po ay mamumuhay na in the newness of life na binigay ng Diyos sa buhay natin bilang mga bagong nilalang sa harap ng Diyos. Believers have God's characteristics because they have been born into God's family. This new nature exhibits the habitual character of righteousness produced by the Holy Spirit. So, tayo po ay magkaroon tayo ng reflection 'no, kung ano yung, character meron ang Diyos. So, yung mga characteristics ng Diyos ay nakikita pala sa atin because we are born into God's family. Kaya minsan 'no, sa paligid natin 'no, sa ating mga lugar, minsan may mga taong, pamilya na kilala ng mga magnanakaw 'no, kilala ng mga sugarol, mga parang nasa lahi-lahi na 'no, pamilya-pamilya na parang may common sins na nangyayari sa mga pamilya. Sabihin nila, kasi ano 'yan, anak 'yan ni ganito, ay mga ganyan, mga ganyang apelyido, mga ganyan 'yan sila. So, may mga negative na mga bagay na kung saan naiko-connect dun sa buhay ng tao. So, siguro 'yun ang nakikitang common na ginagawa ng mga pamilya na 'yun o ng tao na 'yun. But for us, ang sinasabi ng Diyos, mayroon tayong characteristics na related doon kung anong karakter meron ang Diyos dahil po ay belong tayo sa family ng Diyos. Kung ang Diyos ay mapagmahal, tayo mapagmahal. Kung ang Diyos ay mapagpatawad, tayo rin po ay nagpapatawad. So, kung ang Diyos ay nagpapakita ng submission like kung anong ginawa ni Christ on the cross, He died on the cross to save us, and tayo rin po ay magpakita rin ng submission to the will of God sa buhay din natin. So, this new nature exhibits the habitual character of righteousness produced by the Holy Spirit. So, hindi naman natin magagawa yung mga bagay na hindi naman magma-manifest yun sa buhay natin without the presence of the Holy Spirit in our lives. So, sa Galatians 5:22, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires." So, kung wala ang Holy Spirit, kahit anong sikap natin na magkaroon tayo ng love 'no, magkaroon tayo ng joy, ng peace, ng patience, ng kindness, ng goodness, faithfulness, parang nagiging plastic lang tayo na pinipilit nating palabasin sa sarili natin without the Holy Spirit. Kasi yung totoong bunga or 'pag sinabi kasing bunga 'di ba, normal na lalabas or kusa, tulad ng mangga 'no. 'Pag ang mangga namumunga talagang kusang lalabas, mangga talagang lalabas sa kanya because, siya talaga isang puno ng mangga. So, ang isang Kristiyano, ang totoong Kristiyano na pinananahan ng banal na espiritu,
kusa at normal na lalabas sa kanya ang bunga niya, which is yung love, joy, peace, perseverance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Bunga po yun. So, hindi po yun pinipilit na lumabas. Bunga na siya. Kusa siyang lumalabas dahil po nananahan po ang Holy Spirit sa buhay ng isang tao. So, at isa sa mga makikita sa mga taong nasa Panginoon na pinanahanan ng Banal na Espiritu is they have crucified the flesh with its passions and desires. Ano yung mga desires ng flesh? No? Lahat ng mga makamundong desire ng tao. No? The lust of the flesh, the lust of the eyes, yung mga maling gawain mo, mga maling desires. Ang mga tao daw totoong pinanahanan ng salita ng Diyos, sila rin po ay kasama po nilang kinrucify, no, with Christ, yung mga passions and desires na yun. Okay? Kasama po yun. No? So, yung mga good kusang lumalabas, yung mga bad ay natatanggal sa buhay ng isang tao. Pinanahanan po ng Banal na Espiritu according to Galatians 5:22. So there are only two kinds of children in the world. Children of God and the children of Satan. Dalawa lang talaga, hindi pwedeng both, no? No one can belong to both families simultaneously. Ibig sabihin at the same time. So isa lang talaga, one at a time lang. So siguro dati we became diba? Masasabi natin we become child of Satan. Pero nung tayo po ay napunta sa Panginoon, tayo po ay lumapit na nakilala sa Panginoon, we become Christians, masasabi natin that we become children of God. Pero hindi siya simultaneous. So, one at a time lang. So, either one belongs to God's family and exhibits His righteous character. So, ito talaga na pinagkaiba. Kapag belong ka sa God's family, you will exhibit God's righteous character. Or one belongs to Satan's family and exhibits his sinful nature. So, dalawa lang talaga. Pero ang sinasabi ng salita ng Diyos, you will recognize a tree by its fruit. No? Kahit sabihin ko na ako ay isang mangga, ako ay isang puno ng isang mangga, pero ang nakikita sa akin is bunga na lumalabas ay santol or kay mito or durian. So people will not believe me na ako ay isang puno ng mangga dahil ang nakikita nila sa akin is ibang fruit. Diba? So same is true with the life of a person. No, kahit sabihin niya na Christian siya, nagwati siya sa Catholic Church, siya po ay worker ng church, siya po ay member ng ganitong ministry, marami siyang ginagawa, marami siyang alam sa Bible, marami siyang kung ano-anong sinasabi niya, no, patungkol sa sarili niya. O baka mag-memorize siya ng from Genesis to Revelation, mga verses, maraming sinasabi. Pero, tingnan natin yung kaniyang life. Nag-exhibit ba siya ng God's righteous character sa buhay niya? Kasi dalawa lang talaga yan. Either one belongs to God's family and exhibits his righteous character, or one belongs to Satan's family and exhibits his sinful nature. So, ito yung sinasabi ng salita ng Diyos, no, sa atin, for us to really be serious about our Christian life, no, our Christian walk. Okay. The false teachers not only had an erroneous view of Christ's nature and displayed disobedience to God's commands, but they also displayed a distinct lack of love for true believers who rejected their heretical teachings. So makikita naman natin to, no, mula noon, no, nag-start akong mag-serve sa Panginoon sa youth pastor when I was in college. No, nag-aaral ako ng college, no, sa loob ng campus. So I met a lot of people, no, lalo mga students, no, sa campus, people will, mga students, college students will try to project themselves as somebody na intellectual, no, galing sa ganitong grupo, sa iba-ibang klaseng mga background, no, iba-ibang religions, iba-ibang religious groups, iba-ibang point of views, may mga atheists. So you met a lot of people. And they try to project themselves as somebody na magaling, no, intellectual sa lahat ng bagay, and they would want to debate na kahit na ano abutin nila, gusto nila lang ipalabas na gano'n sila kagaling. So, I met a lot of people. So, yung mga teachings iba-iba, halo-halo, no, iba-ibang stand, no. Ang iba nag-away-away, no, dahil sa mga teachings na pinahawakan. Even sa among Christians, no, iba-ibang klaseng grupo, ibang klaseng denominations. And most of them nagsasabi na sila yung tama. The rest are wrong.
Same is also with mga false teachers. Gano'n din ang ginagawa ng mga false teachers. Pamumukhain ka nilang mali ka at kung ano yung sinasabi nila is tama. Pero isa sa mga common na nakikita is, kapag ikaw ay true believer at nakikita nila ikaw ay faithfully serving the Lord, makikitaan mo na wala silang maayos na pakikitungo sa'yo. They will display a distinct lack of love for true believers who rejected their heretical teachings. So, yung iba ayaw nilang ma-reject at ayaw nilang magkaroon ng hindi magandang pakikitungo kasi sumasang-ayon lang sila kahit anong mali. So ito nakikita 'no, may mga false teachers talaga nag-e-exist. Hindi lahat ng nagsasabi na patungkol, let's say, patungkol sa salita ng Diyos ay they are masasabi ng they are 100% for God. Kasi nakikita na natin 'yun 'no, even in the society, even in the world, nakikita natin ngayon 'no. Sa tagal na ng panahon na nakikita natin yung mga nangyayari na kung saan involved yung mga church leaders, 'di ba? So, mga pastors na involved sa mga controversy, sa mga scandals, with regards to money, with regards to unfaithfulness, 'no, mga pangangalunya, so maraming bagay 'no, maraming nangyayari sa mundo na which is masasabi natin hindi bago sa atin. Nangyayari ito noon pa at paulit-ulit na ginagamit ni Satan, ginagawa ni Satan, destroying the church, destroying the lives of people, destroying families. No, lalo dito sa Pilipinas, nag-umpisa sa pangkas-angkas muna sa motor 'no, kasama kay pastor, papunta ng Bible study, parehong may asawa, babae at lalaki, lagi nagsama-sama, pumunta kung saan-saan, then later on, bumagsak, nasira yung pamilya, nagkaroon ng mga hindi magandang nangyari. Which is, hindi din yung matatawag natin ay isolated case, which is maraming ng beses na nangyari sa iba-ibang lugar, sa iba-ibang pagkakataon. So, yung ginagawa ni Satan is talagang paulit-ulit. Anong sinasabi ng mga taong involved? Sinasabi lang nilang justify that they are doing it for God, they have good intentions. So, pero nakikita natin na yung mga erroneous point of view, yung mga erroneous ways of life, erroneous way of doing things for God. Yun yung nakikita natin ng nagdulot ng mga pagkabagsak o pagkahulog sa kasalanan o pagkalugmok sa mga bagay na hindi dapat mangyayari sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya dapat tayo naging maingat. Kaya tayo umiiwas tayo sa mga bagay na dapat nating iwasan. Kahit noon pa man, dini-discourage natin na magkaroon ng ministering yung babae at lalaki, no? Dapat kung babae ang mag-minister, kung lalaki din ang mag-minister. So, ina-avoid natin na yan. Kahit na sabihin natin na pareho tayong mga Kristiyano at mga magkapatiran, because we know that Satan is always operating. He is working to destroy the church. So, alam niya yung mga weak points ng bawat isa. So, may mga teachings na dapat nating ayusin o mga teachings na dapat nating i-reject o wag nating dapat i-embrace. Kasi yun po ang may mga teachings na kung saan ay nagdadala sa atin into committing sin. Kaya sometimes, lagi nating i-check yung sometimes hindi tayo dapat nalilihis, no? Sa mga kung ano yung nakikita natin, naririnig natin lalo sa internet, iba-ibang point of views. Dapat hindi tayo naliligaw doon. We have to always check ourselves, no? Check the word of God kung ano yung tama, no? With a pure heart, with a clear conscience, no? Titingnan natin yung mga bagay na yon in light with the righteousness of Christ. Okay? So, sa 1 John, lastly, 1 John 3:10. So, may sinasabi ang Diyos, no? Dito. May sinasabi ang salita ng Diyos dito. No? This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not God's child, nor is anyone who does not love their brother or sister. So, ito lang lagi yung palatandaan, no? Sinasabi ng salita ng Diyos. Lagi nandun sa bunga lagi, no? Kung ano talaga ang totoong anak ng Diyos at ano yung hindi anak ng Diyos. Anyone who does not do what is right is not God's child. Kahit ano pang sasabihin o ano pang title meron ang isang tao, kapag hindi niya ginagawa kung ano yung right in the eyes of God, hindi talaga yan matatawag natin na sila po ay belong to the children of God. Nor anyone who does not love their brother and sister.
So, 'pag sinabi kasing love, hindi yan love na feeling lang na you cared for somebody. Ang definition ng love is sa 1 Corinthians 13 is sinasabi dun kung ano yung nararapat talaga in the eyes of God, yung mayroong righteousness, mayroong katuwiran. So, yun yung love na dine-define ng Bible, hindi yung basta love lang na nakaramdam ka ng something na magaan na pakiramdam sa isang tao. So, ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. So, para sa atin, for us today, we should always remember that we are no longer compatible with sin. Hindi na tayo compatible doon. Ibang-iba na tayo sa ngayon. And we should set that clear boundaries sa buhay natin between sin and righteousness. Between choosing God and sin. So, I hope na meron tayong napupulot nito, no? That in our daily walk with God, let us always choose or let us always desire to do the will of God in our lives. And let us always claim and declare that we are the children of light. We are the children of God, reflecting God's righteousness in this world. Reflecting the light of Christ in this dark world. Na tayo mga Kristiyano ang nakakitaan po ng katuwiran ng Panginoon. Tayo po ang magmamanifest kung ano yung nararapat na kalooban ng Panginoon na makikita sa mundong ito. We will be the salt and light of this world. Yung buhay natin is makikita ng mundo na nagliliwanag nga ang katuwiran ni Kristo sa buhay natin as His children. May the Lord bless us. Amen.